Sa mahigit 40,000 mga barangay sa Pilipinas, nasa 600 lang ang may library o reading center. Sa kabila nito, pilit na inilalapit ng mga ahensya ng gobyerno ang mga libro sa publiko. Yun nga lang, tila wala raw interes sa pagbabasa ang maraming Pilipino. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Jessica, kung budget din lang naman daw pag-uusapan, kahit papaano ay meron daw budget ang National Library para dun sa mga libro na i-distribute niya sa public library sa buong bansa. Yung nga lang, lalong-lalo na raw pagdating sa barangay level, kalimitan daw ay walang budget para makapagpatayo ng pasilidad. Anong gagawin mo kung bibigyan ka ng isang buwang libreng ticket sa sinehan? Maganda yun, maganda yun. Manunood, mantusawa. Lahat. Kung isang buwang membership sa gym, libre pa rin. I-gym ako araw-araw. Susulitin ko. Ito, hindi isa kundi 2 buwang pamasahe at baon para maglagi sa public library. Mahirap. Pwede na din. Hindi nga. Titiisin. Ano? Hindi ko na siguro i-grab. Bakit? Hindi ako mahilig sa yung mag-aral eh. Subukan ulit natin. Saan may pinakamalapit na mall? Doon po. Saan may pinakamalapit na pwedeng mag-date? Diyan sa mall. Sa mall. Saan dito yung pinakamalapit na library? Bookstore. Library yun eh. Library. Parang hindi ko alam bro eh. Marahil para sa marami sa atin, hindi kasama sa listahan ng paboritong hangout ang mga aklatan. Dito sa National Library, umabot sa mahigit 150,000 readers ang nagpunta noong 2013. Pero para raw sa isang pambansang aklatan, manipis ang bilang na ito. Compare sa ibang bansa, hindi ganun kaano ang mga Pinoy. Hindi sila ganun ka-interested. Ang mga new generation natin, nabubuhay sila ngayon sa technology. Puspusan daw ang National Library sa paglunsad ng mga programa at gimmick para lalong mahikayat ang publiko. Heto naman ang gimmick ng Department of Education, ang online library locator na makikita sa website ng DepEd. Taong 1994 pa nang maipasa ang Republic Act 7743 na naglalayong makapagtayo ng public libraries sa iba't ibang level ng lokal na pamahalaan. Makalipas ang 20 taon, hindi na raw masama ang bilang ng provincial libraries na 59 sa 81 na probinsya sa bansa. Yun nga lang, pagdating sa congressional level, sa 229 districts, 4 lamang ang may aklatan. Ito pa ang mas masaklap, sa mahigit 42,000 barangay sa Pilipinas, lampas 600 lang ang may reading centers. Minsan ang reason ng mga barangay chair, wala nga silang budget para dyan. Pero hindi naman namin sinasabi na talagang magandang BRC. Pwede na sa amin yung corner lang, barangay hall, basta meron lang silang reading center. Sa ngayon, mayroon ng 1,400 public library affiliates ang pambansang aklatan. Sagot ng National Library ang mga librong ipinamamahagi sa mga ito. Pero ang 2 million pesos kada taong budget para sa mga libro, kulang na kulang daw. Hindi pa rin yun nakatugon sa pangailangan. Kailangan i-prioritize ang reading, love of books, well-informed yung mahilig magbasa. Lahat naman daw tayo siguro gustong umangat ang antas sa buhay. Pero bago pa man mangarap ng limpak-limpak na yaman, subukan daw tumangan ng aklat para makitang sa bawat buklat, ginto ang makikita. Jessica, yung 2 million pesos na budget ng National Library para dun sa mga libro na dinidistribute niya ay katumbas daw ng 20, on the average ay 20 to 25,000 books daw. Hati-hatiin mo to sa 1,400 na public libraries, lumalabas ay hanggang 20 books o 20 libro lamang ang natatanggap ng bawat public library taon-taon. Jessica? Tama yan, Cedric. Dapat talaga tuloy-tuloy o itutuloy natin dapat yung kampanya para ang mga kabataan ay matuto na magbasa at matuto rin na mahalin nila ang pagbabasa. Kasi talagang malaki ang magagawang advantage nito sa buhay ng bawat bata. Jessica, sorry na medyo nagka-problema lang ako dito sa aking... Okay, anyway, sabi ko dapat i-continue yung kampanya para mas maraming bata ang maka-appreciate sa reading, Cedric. Gayunpaman,
bukod kasi, ang sitwasyon nga kasi, bukod sa hindi mahilig magbasa ang maraming Pilipino, mga maraming bata, ano na rin, Okay, nagbabago na rin kasi Jessica, nagbabago na rin kasi ang siguro may pagbabasa. dagdag lang natin, Yes. Jessica, yung mga donations na napaka-importante dyan, yung donations na marireceive ng National Library na pwedeng i-distribute. Okay. Medyo nawawala po ang signal ni Cedric sa kanyang kinaroroonan ng library sa Quezon City. Pero ang punto po ng aming pag-uusap, dapat ipagpatuloy ho natin itong pagbabasa at kampanya para mas maraming mga bata ang matutunan na mahalin ang pagbabasa. Yun nga lang ho, nagbabago na rin kasi ang teknolohiya. Yung mga libro ngayon inilalagay na sa internet, i-google mo na lang o type mo na lang kung ano man yung gusto mong hanapin, makukuha mo na doon. Yun ang kondisyon o yun ang sitwasyon ngayon na kinakaharap ng ating mga library. Pero ganun pa man, kapuri-puri itong kampanya na bigyang pansin ang ating mga library para higit na maabot ito o makapagbasa ang mas maraming mga Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.